Siya ang isa sa mga dangerous 3-point assassin sa NBA noong 2010 era. Sino ba naman ang hindi kakabahan sa kanyang mga clutch 3-pointer mga idol? Dahil bukod sa napakaganda na ng shooting form nito ay todo ensayo pa ang mamang ito sa bawat sulok ng 3-point area. Walang ibang ininsayo ito mga idol kundi ang pagpapakawala ng tres. Kaya naman pagdating sa mga crucial game ay siguradong nasa loob ito ng court, nag-aabang at kumukuha ng magandang pwesto para makatira lang ng tres. Well, gaano nga ba ka-shooter itong si Kyle Korver sa kanyang prime? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng one-time NBA All-Star na si Kyle Korver. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2003 NBA drop, ang isa sa mga famous drops sa history ng NBA, ay napabilang sa drop na ito ang 6'7" shooting guard na si Kyle Korver. Nakasabayan niya kasi sa drop na ito ang mga bigating player noon na sila Dwayne Wade, Melo, Chris Bosh at LeBron James. Well, masasabi natin na sinuwerte pa rin itong si Korver mga idol dahil kamuntikan din siyang maging undrafted noon. Pinili nga siya noon ng koponan ng New Jersey Nets bilang 51st overall pick. Ngunit ang malungkot na kwento dito mga idol ay binenta agad ang drop rights ni Korver sa koponan ng Sixers sa halagang $125,000 na napabalitang pinambili lang ng mga bagong Xerox machine ng pamunuan ng New Jersey Nets. Kaya ganun na lang din mga idol na naging malaking hamon ito sa kanya para patunayan na nagkamali ang koponan sa pagbasura sa kanya. Well, sa kanyang rookie season ay nakasama niya sa koponan ng Sixers si Allen Iverson at dahil apat ang shooting guard nila noon ay ginawang small forward itong si Korver na kung saan hindi pumabor ito sa kanya dahil hindi talaga ganong ka-athletic maglaro ito mga idol. Ang isa pa ay hindi rin kalakasan ang kanyang depensa kaya sa kanyang unang season ay coming off the bench ang kanyang naging role sa koponan. Maiksing minuto din ang naibibigay sa kanya noon kaya mababa ang kanyang output na mayroon lang 4.5 points per game. Sa kanyang rookie season din ang kanyang unang subok sa 3-point contest sa All-Star Weekend. Nakalaban niya sila Chauncey Billups, Peja Stojakovic, sila Lewis at Voshon Leonard. Well, umabot naman siya sa final round ngunit hindi nga lang siya pinalad noon dahil nakuha ni Voshon Leonard ang kampyonato. 2004-2005 sa kanyang sophomore season nang bigyan na ng pagkakataon nitong si Korver na may pamalas ang kanyang laro. Binigyan ito ng mas mahabang minuto na nagkaroon ng 32.5 minutes playing time per game. Sa kanyang buong 82 games na nailaro noon ay 57 times siyang naging starter ng koponan. Hindi naman pinahiya ni Korver ang koponan mga idol dahil umangat ang kanyang output sa 11.5 points per game at 4.6 rebounds per game. Nagkakaroon din siya ng tatlong 3 points made per game with 40.5% sa 3-point area. Kaya naging malaking tulong na nga siya dito sa koponan. Katunayan mga idol, siya ang nanguna sa liga noon sa 3-pointers made leader na nagkaroon ng total of 226 3 points made. Pumang-apat lang si Ray Allen at pang-10 naman si Peja Stojakovic na kilala ring assassin sa tres. Kaya dahil dito ay pinagkatiwalaan na nga ng Sixers noon si Korver. Sa season ding ito ang kanyang pangalawang beses din sa paglahok sa 3-point contest mga idol. Dito ay nakalaban na niya si Ray Allen at ang defending champion pa rin na si Voshon Leonard. Nakasama din ang bagong participant na si Kenton Richardson. Well, guess what mga idol, dahil ang nakakuha ng 3-point contest champion noon ay itong si Kenton Richardson. Hindi pa rin pinapalad itong si Korver na makapagkampiyon sa 3-point contest. August 2, 2005 nang bigyan ng panibagong kontrata si Korver ng Sixers for 6 years worth $25 million contract. Kaya sa 2005-2006 season ay patuloy pa rin na magandang inaambag ni Korver sa koponan. Uma-average pa rin siya ng 11.5 points per game na pang-5 din siya sa 3-point leader sa season ito at nasa 11 spot sa 3-point percentage. 2006-2007 ang huling full season ni Korver sa Sixers. Sa kanyang 74 games played ay nakuha niya dito ang kanyang career high stats noon na 14.4 points per game. Pinangunahan niya ang liga noon sa free throw percentage at nasa rank 9 naman sa 3-point shooting. At February 21, 2007 sa season ding ito nang kumana ito ng 6 3-pointers sa laban nila kontra New York Knicks na nagpanalo sa kanila sa laro nilang yun. Sa kalagitnaan ng season ng 2007-2008 ay tuluyan na nga trinade si Korver ng Sixers papuntang Utah Jazz. Well, sa 4 na season niya sa koponan ng Sixers mga idol ay isang beses lang itong nakarating ng playoffs. Nalaglag pa sila sa round 1. Kaya sa pagkakatrade niya sa Utah Jazz ay panibagong pagkakataon ito para kay Korver dahil isang contender ang Utah Jazz noon. Nakasama niya dito sila Deron Williams, Carlos Boozer, Mehmet Okur at Andrei Kirilenko. Kaya dahil kumpleto at maganda ang chemistry ng mga starter ng Jazz ay coming off
off the bench ulit ng kanyang role. Pero kahit bench role ito mga idol ay talagang napapakinabangan nila itong si Korver. Sa kanyang 50 games played ay uma-average pa rin siya dito ng almost 10 points per game at nagkakaroon ng almost 2 3-pointers per game. Well, big help na rin ito para sa Jazz noon mga idol dahil nakarating sila sa playoffs at sa playoffs na ito ang unang pagkakataon din kay Korver na makakalaro sa semifinals ng playoffs. Yun nga lang ay nakaharap nila noon ang Los Angeles Lakers kaya hindi sila pinalad na makarating sa West Finals. Well, 2.5 season naman ang tinagal niya sa Utah Jazz noon mga idol at nanatiling walang kampyonato itong si Korver. 2010-2011 season nang pumirma naman siya sa koponan ng Chicago Bulls. Malaki sana ang tsansa ni Korver dito na makapagkampyon mga idol dahil ito ang prime pa ni Derrick Rose na natili din siyang coming off the bench sa koponan. Naghari ang Bulls noon sa liga mga idol na nakuha ang number 1 seed sa standing na 62 wins and 20 losses. Well, naging malaking parte si Korver noon mga idol lalo na sa playoffs dahil sa round 1 kontra sa Pacers ay isang game-winning buzzer beater ang kanyang ginawa. Well, nakarating nga sila noon hanggang Eastern Conference Finals ngunit sa kasamang palad ay tinalo nga sila noon ng Miami Heat. 2 season lang ang tinagal niya sa Bulls mga idol dahil 2012-2013 season nang i-trade siya papuntang Atlanta Hawks for cash consideration. Well, dito sa Atlanta Hawks mga idol ay balik siya sa starting position. Binigyan ulit siya ng mahabang minuto na kung saan talaga naman napapakinabangan siya ng gusto ng koponan. Katunayan dito sa Atlanta Hawks niya nagawa ang kanyang mga clutch 3-pointer at game-winning shot. Talagang maraming pinakaba itong si Korver tuwing bumibitaw siya ng tres mga idol lalo na sa mga crucial game. Isang game-winning buzzer beater din ang kanyang ginawa kontra sa Washington Wizards na nagpanalo sa kanila noon. Well, talagang malaking tulong sa koponan ng pagiging shooter nitong si Korver mga idol. Sa 2015 All-Star Weekend nang lumahok muli siya sa 3-point contest shootout. Mabibigat ang kanyang mga nakalaban dito mga idol. Sila Klay Thompson, James Harden, Kyrie Irving at Stephen Curry. Ni hindi siya umabot noon sa final round at nakuha nga noon ni Stephen Curry ang kampyonato. Well, 5.5 season ang tinagal naman niya sa koponan ng Atlanta Hawks bago siya i-trade sa Cavaliers sa kalagitnaan ng 2016-2017 season. Nakasama naman niya dito ang mga championship contender mga idol sila LeBron at Kyrie. Well, sa unang pagkakataon ay nakaranas nga makapaglaro sa NBA Finals itong si Kyle Korver. Nakaharap nga nila noon ang Golden State Warriors pero talagang inaalat itong si Korver mga idol dahil nabigong masungkit noon ng Cavaliers ang back-to-back champion. Pero sa sumunod na season 2017-2018 season ay nanatili siya sa Cavaliers. Nakabalik sila sa NBA Finals even without Kyrie Irving. Ngunit ang malungkot na kwento dito mga idol ay winalis lang sila ng Golden State Warriors nang walang kahirap-hirap. 2018-2019 nang matrade at makabalik siya sa koponan ng Utah Jazz. 38 anyos na siya dito mga idol na nagpapahina na din sa kanyang laruan. At 2019-2020 ay ang huling season na niya sa liga. Nakapirma pa siya ng 1-year deal sa Milwaukee Bucks at nakasama niya si Greek Freak Giannis Antetokounmpo. Ngunit sa huling pagkakataon ay talagang hindi pinala ditong si Kyle Korver na makasungkit man lang ng isang kampyonato dahil nilaglag sila ng Miami Heat sa semifinals. Well, nagretiro si Korver ng walang kampyonato mga idol. Tumagal ng 17 seasons ang kanyang karera sa NBA at sa edad niyang 39 years old na magretiro na ito ng tuluyan sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo kay Kyle Korver sa kanyang naging karera sa NBA?